puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Promdi kasama si Kises Habson. DZRH Balita Promdi. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Huwebes, January 8, 2026. Sa ating headlines, Balitang Prom! mahabang pila ng mga deboto naranasan sa unang gabi ng tradisyonal na pahalik sa Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand. Balitang Promdi! Apat na tulay sa lungsod ng Maynila, ligtas daanan ng traslasyon bukas ayon sa DPWH. Balitang Promdi! Law graduate ng UP, top-notcher sa 2025 bar exam. Ateneo de Manila University, kinilalang top-performing law school. Balitang Promdi! Utang ng Pilipinas lumobo sa 17.65 trillion pesos noong Nobyembre 2025. Balitang Promdi! Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Nobyembre 2025, bumaba. Balitang Promdi! Suspect sa pagpatay sa ginang na isinilid sa storage box sa Bicol, sumuko na. Crime of passion, motibo sa krimen. Balitang Promdi! Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson, para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Umarangkada na kagabi ang taunang pahalik sa Poong Jesus Nazareno bilang bahagi ng tradisyon sa kapistahan nito. Gabi pa lamang ng Martes at umaga naman kahapon ay nagsipagdagsaan na ang mga deboto na maagang pumila sa bahagi ng South Road sa Quirino Grandstand. Inaasahan naman na mas marami pang dadagsang deboto ngayong araw hanggang bukas. Tulad ng nakagawian, bawal ang direktang paghalik sa poon at sa halip tanging paghawak lamang at pagpupunas ng panyo sa krus at paa nito ang maaaring gawin ng mga lumalapit na deboto. Nakaantabay naman ang mga tauhan ng Manila Police District at MMDA, gayon din ang medical personnel para sa pagtiyak ng kaligtasan at seguridad ng mga deboto. Balitang Promdi! Tiniyak naman ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na ligtas ang apat na tulay sa lungsod na daraanan ng traslasyon bukas. Kasunod dito ng inilabas na sertipikasyon ng Department of Public Works and Highways National Capital Region na nagsasaad na maayos ang kondisyon po ng Quezon Bridge, Carlos Palanca Bridge, Ayala Bridge at Arlegui Bridge 1. Batay po ito sa isinagawang assessment ng ahensya bilang bahagi ng 2025 Road and Bridge Inventory and Assessment sa rehiyon. Nakasaad din sa sertipikasyon na ang mga railing at barikada sa mga naturang tulay ay pawang maayos ang pagkakalagay, secured at nasa mabuting serviceable condition. Wala rin naman umanong obstruction na naobserbahan sa mga deck nito, gayon din sa pedestrian pathways na maaaring magdulot ng panganib sa kaligtasan ng publiko na gagamit po dito. Hindi rin naman umano tinututulan ng DPWH ang paggamit ng mga naturang tulay bilang bahagi ng ruta ng traslasyon, ngunit dapat na walang kasabay na sasakyan na dadaan doon sa panahon ng prosesyon. Ayon kay Dumagoso, mahalaga ang naturang assessment ng DPWH dahil sa dami ng mga debotong inaasahang lalahok sa taunang prosesyon. Balitang Promdi!
Samantala, naka-full alert ang lahat ng ahensya ng pamahalaan para sa Traslasyon 2026. Ayon po sa Malacanang, nakatodo alertado na para sa traslasyon ng Philippine National Police, Department of Interior and Local Government at iba pang ahensya ng gobyerno. Paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-utos sa public safety agencies na maging alerto para matiyak ang mapayapa at maayos na traslasyon. Ayon kay Castro, alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangan na patatilihin ang kapayapaan at makabuluhang traslasyon para sa kaligtasan ng mga deboto na lalahok sa tradisyonal na prosesyon. Una nang idineklara ni Pangulong Marcos Jr. na Special Non-Working Day ang January 9 sa lungsod ng Maynila para sa kapiestahan ng Poong Jesus Nazareno. Balitang Promdi. Samantala, sa gitna po ng mahabang pila kagabi para sa pahalik ng Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand, isang maliit na komosyon ang nangyari sa open grounds ng Quirino. Ito po'y makaraang mag-propose ng kasal ang isang church volunteer sa kanyang long-time girlfriend. Batay sa report, bigla na lamang lumuhod si Justin Jade Cunanan na 31 anyos at nag-alok ng kasal sa kanyang nobyang si Ella Sebastian na kanyang kasama noon habang hawak ang singsing. Narinig naman ang malakas na hiyawan at palakpakan sa mga kinikilig na deboto ng Nazareno na nakasaksi sa pagpayag sa kasal ni Sebastian. Mga deboto ay kinilig nang makita ang pangyayari. Balitang Promdi. Alas 3:13 na po ng umaga, puntahan muna natin mga balita mula sa probinsya. Unahin natin ang Pangasinan. Standby Freddy. 67-year-old na lola, nakapiit na daw po sa Santa Barbara, Pangasinan, aba sinilbihan pa ng hiwalay na warrant of arrest sa kasong illegal recruitment at estafa. Ibalita mo yan na Rage 38, Freddy Fajardo. Sinilbihan ng panibagong waranto pares ng Santa Barbara Police ang suspect na isang 67 anyos na ginang na naharap sa kaso ng 2 counts of illegal recruitment sa loob ng kanilang piitan kung saan una itong naaresto sa ibang asunto. Naniniwala ang mga otoridad na posibleng may mga lalabas pang waranto pares laban sa suspect dahil sa mano ay marami itong nabiktima. Ayon kay Santa Barbara Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Datuene, hinihintay na lamang nila ang paglalabas ng commitment order ng hukuman para mailipat ang suspect sa BGNP, Dagupan City. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristarte Taguulat para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Balitang Promdi. Maraming salamat Freddy. Standby lang Danny Comilang. Nanguna mula sa mga pumasa sa 2025 bar examination ng law graduate mula sa University of the Philippines na si Jen Roniel Ray Timola Sanchez. Yan ay matapos makakuha ng 92.70% na pinakamataas na marka sa pagsusulit. Nakuha naman ng mga graduate mula sa University of Santo Tomas o UST Manila ang pangalawa at pangatlong pwesto matapos na makakuha si Spinel Albert Alawigan Declaro ng markang 92.46% habang si Alaysa Agatep Adviento ay may 91.91%. Pang-apat naman sa pwesto si Angelica De Castro Mitra ng De La Salle Lipa na nakakuha po ng 91.68%. Pumanglima si March Angelo Galvez Santos ng UST na mayroon namang 91.58%. Pasok din sa top 10 ang mga sumusunod. Kabilang po dyan si Joey Loyloy Ompad ng University of Jose Recoletos na may 91.25%. Tay po sila sa pang-6 at pang-7 pwesto ni Enrico Gabriel Reyes Pagya ng Ateneo de Manila University na may 91.25% din. Pang-8 naman si Johan Rafael Silapagan Gata ng UST na may 90.90%. Pang-9 si Marie
Alicia Tet Atienza Sarmiento ng UP, 90.87% at pang-10 si Richmond Bulan Lucas ng University of La Salette, 90.45%. Naitala naman sa 48.98% ang passing rate ngayong taon matapos na pumasa sa kabuuan ang 5,574 mula sa 11,420 bar takers noong September 2025. Mas mataas ito kumpara sa 37.84 passing rate noong nakalipas na 2024 bar examination. Isasagawa naman ang oath-taking at roll signing ng mga abogado o ng mga bagong abogado sa February 6 sa Philippine Arena. Congratulations po sa mga bagong pasang abogado. Kasama na ho dyan, ano? Kung inyong natatandaan, si Cyril Shane Copino. Congratulations, Sai. Mali pala. Attorney Sai na pala ngayon. Attorney Cyril Shane Copino, si Jurot, yung isa po sa mga magagaling na reporter at anchor dito sa DZRH noon. Balitang Prompty. Alas 3:18 ng umaga. Nanguna nga po ang Ateneo de Manila University bilang top performing law sa 2025 bar examination para sa mga paaralan at universidad na may higit 100 bar takers noong nakalipas na taon. Batay sa ulat ng Korte Suprema, nagtala ang Ateneo ng 98.11% passing rate kung saan 104 mula sa 106 na first-time takers ang pumasa. Ang galing, ano? Pumangalawa naman ang University of the Philippines na mayroon pong 96.83 passing rate. Habang pumangatlo ang University of Santo Tomas Manila, 96.30%. At mayroon po silang napabilang sa top 20 passers. Sa mga law school na may 51 hanggang 100 examinees, nanguna naman po ang Ateneo de Davao University matapos makapagtala ng 100% passing rate. Aba, congratulations. Lahat pumasa. Sinundan ito ng De La Salle University Manila at Polytechnic University of the Philippines o PUP. Habang pasok din sa National Top 5 Law Schools, ang Dr. V. Orestes Romualdez Educational Foundation o DVOREF College of Law na may 80.19% passing rate at siyang nag-iisang provincial law school na nakapasok po sa top 5. Ayon sa presidente po nito na si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, bunga ito ng mga disiplinadong paghahanda, mahusay na mentorship ng mga guro at pagpapahalaga sa ethics at public service. Balitang Prompty. Alas 3:20 na po ng umaga. Nakuha naman natin, balita naman mula sa Central Luzon, tulak ng droga sa bayan ng Orani, Bataan. Natimbog daw po sa buy-bust operation. Ibalita mo yan na Rich 37, Danny Kumilang. Ngayon sa loob ng kulungan ang isang tulak ng droga matapos masakot ito sa ikinasang drug by-bust operation sa Barangay Mulawin, Orani, Bataan. Sa ulat mula kay Police Major Patrick Carlo Balcanao, ang suspect na naaresto edad 42 anyos na residente sa nabanggit na barangay. Nakumpiska sa suspect ang 10 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 68,000 piso at nabawi din ang buy-bust money at cellphone na gamit naman ito sa transaksyon sa pagbebenta ng droga. Ang suspect ay nakadetain na ngayon sa Orani Municipal Police Station Detention Facility at sinapa na rin ito ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Thank you, Danny Kumilang.
Naitala naman sa panibagong record high ang utang ng Pilipinas matapos umabot ito sa 17.65 trillion pesos hanggang noong November 2025. Ayon sa Bureau of Treasury, ang halaga ay mataas ng 0.49% o 85.84 billion pesos mula sa 17.56 trillion hanggang noong October 2025. Mula sa kabuong utang ay pinakamalaking bahagi po ang domestic borrowings na nagkakahalaga ng 12.12 trillion pesos o 0.60% na mataas ng 71.73 billion pesos mula sa 12.05 trillion pesos noong September 2025. Samantala, 31% ng 17.65 trillion pesos na outstanding debt ng Pilipinas ay kumakatawan naman sa utang panlabas o foreign obligations. Tahasa naman sinabi ni dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto na maaaring umabot sa 20 trillion pesos ang utang po ng Pilipinas hanggang sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2028. Balitang Promdi. Samantala, dumako muna tayo. Balita naman sa Negros Occidental. 714,000 pesos na umano'y shabu na kumpiska sa Bacolod City. Ang detalye babalita naman ni RH46 Rex Cantong. Nakonfiska ng Bacolod City Police Office ang 714,000 pesos na halaga ng illegal na droga sa isinagawang drug buy-bust operation sa Purok ng Kauno, Barangay 3, lungsod ng Bacolod. Ang suspect kinilala na si Dines Salazar, 40 anyos residente ng nasabing lugar. Na-recover kay Salazar ang 105 grams ng umano'y droga. Ayon kay Police Lieutenant Richard Digada, Assistant Chief ng Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit, 3 linggo ng sino-surveillance ang ng kanilang grupo ang sinagawa o ang ginagawa ni Salazar bago nahuli ito. Dagdag pa ni Ligada, si Salazar ang nahuli na noon dahil sa kasong pagbibinta ng illegal na droga noong 2021 at nakalabas noong taong 2024. Ang suspect kinokonsiderang high-value individual at pusher runner ng illegal na droga sa kanilang lugar. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, Rex. Standby lang, Jocelyn Make. Bumagsak naman sa panibagong record low ang piso laban sa dolyar. Ito yung matapos po na magsara ang palitan kahapon sa 59 pesos and 35 centavos bawat dolyar. Nagbukas ang trading sa 59 pesos and 24 centavos kada dolyar na sumadsad sa kalagitnaan po ng palitan sa 59 pesos and 38 centavos hanggang sa magsara sa 59 pesos and 35 centavos. Naitala ang pinakamahinang palitan, 1 linggo mula nang pumasok ang bagong taon noong Desyembre. Nakaporma pa ho ang local currency kontra dolyar dahil sa remittances mula naman sa mga OFW. Balitang Promdi. Samantala, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong buwan ng Nobyembre 2025. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala sa 4.4% ang unemployment rate ng bansa, nakatumbas ng 2.25 million Filipinos na walang trabaho. Mas mababa ito kung ikukumpara sa 5% na naitala noong Oktubre 2025, nakatumbas ng 2.54 million na walang trabaho. Samantala, bumaba naman ang underemployment rate ng bansa sa 10.4% mula sa 12% noong Oktubre. Katumbas ito ng 5.11 million Filipinos na may mga trabaho ngunit humihiling pa ng karagdagang oras sa trabaho o naghahanap ng iba pang karagdagang hanap buhay. Balitang Promdi. Dakuan natin balita sa Western Visayas.
DILG Secretary John Vic Remulla nanindigan daw po na accidental firing ang ikinasawi po ni Dueñas Iloilo Vice Mayor Amy Paz Lamasan. Ibalita mo yan, Jocelyn Maki ng Action Radio Iloilo. Nanindigan si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na accidental firing ang nangyari kay Dueñas Vice Mayor Amy Paz Lamasan. Ito ang sinabi ni Remulla matapos niyang makausap ang pamilya ng vice alkalde ng personal siyang pumunta sa Iloilo upang alamin ang update sa investigasyon. Kasama rin ni Remulla sina PNP Acting Chief Lieutenant General Melesio Nartates Jr. at Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan. Pero inamin ni Remulla na merong lapses ang Iloilo City Police Office sa actual investigation 36 hours pagkatapos ng insidente. Matatanda ang namatay habang ginagamot sa ospital si Lamasan matapos aksidenteng nabaril ang sarili sa bahay nito sa lungsod ng Iloilo. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maki para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, target ng Department of Health na matapos sa kalagitnaan ng Pebrero ang mga panuntunan para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP. Ayon po kay Health Secretary Teodoro Herbosa, sa ilalim po nito hindi na kailangan na kumuha pa ng GL o guarantee letter mula sa mga politiko ang mga pasyenteng nagpapagamot sa mga ospital na pinatatakbo ng DOH. Paliwanag po ni Herbosa sa kasalukuyan ay sinusunod pa rin ang umiiral na implementing rules habang pinatatapos tinatapos ang mga bagong alituntunin para sa 2026. Pero nilinaw po ni Herbosa na hindi na gumagamit ng guarantee letters ang DOH maliban na lamang sa mga pribadong ospital na may kasunduan sa ahensya. Anya, kung may mga politiko naman na magbibigay ng guarantee letter at ay sarili nitong pondo ang gagamitin at hindi pondo ng gobyerno. Ipaniliwanag din ng DOH na ipinatutupad na ang zero balance billing policy sa mga DOH hospital kung saan wala na nga pong babayarang out-of-pocket expenses ang mga kwalipikadong pasyente. Balitang Prompty. Alas 3:29 na po ng umaga, nanawagan naman ng Malacanang ng agarang aksyon kaugnay po ng mga kumakalat na paratang laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Partikular dito po ang akusasyon na paggamit umano ng illegal na droga at ang pagkalat ng isang sensitibong larawan na sinasabing may kaugnayan sa unang ginang. Ito po ay matapos na maglabas ng pahayag ang vlogger na si Dean Chase na nag-uugnay po sa first couple sa naturang alegasyon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang mga chismis at paratang ay walang sapat pong ebidensya at basihan at layon lamang na sirain ang kredibilidad at integridad ng Pangulo at ng First Lady. Sabi pa ni Castro na sa kawalan po ng patunay, madali umanong nagagamit ang peking balita para sa mga pampulitikang interes, paninira at panghaharas kapalit po ng bayad. Dagdag pa niya, mahalagang matugunan agad ang disinformation dahil hindi lamang ang mga individual ang naapektuhan dito kundi pati na ang imahe ng bansa, turismo at ekonomiya. Nanawagan din ang palasyo sa publiko na maging mapanuri at huwag basta maniwala sa mga impormasyong kumakalat online. Balitang Prompty. Sa kaugnay pa ring balita, nagbabala nga po ang isang leader ng 4 na civic organization laban sa vlogger na si Dean Chase kaugnay ng malaswang larawan na inilabas niya sa social media sa isang panayan na umaatake po kay First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon kay Dr. Jose Antonio Goitia, Chairman Emeritus ng mga grupong LIPI, PADER, ABKD at FDNY Movement, posible pong maharap sa kasong legal ang naturang larawan dahil sa paglabag nito sa Anti-Cybercrime at Anti-VAUSI Act at iba pang mga batas na nagpoprotekta sa mga kababaihan. Ipinunto rin niya na mapanira ang ipinakalat na post online
dahil walang dokumento, walang forensic finding at walang malinaw na ebidensya o patunay sa naturang larawan at sa akusasyon na may kaugnayan daw po sa First Lady. Giit po ni Goycha, ito ay isang malinaw na gender attack at hindi anya sapat ang ikubli lamang ito sa salitang opinyon o ipalusot bilang panayam upang makaligtas sa pananagutan sa batas. Nagbabala din po si Goycha sa mga netizen na nag-share po ng naturang post dahil maaari din anya silang magkaroon ng pananagutan dito. Balitang Prompty. Balita naman mula sa Eastern Visayas, dalawang HVI o high value individual sa illegal na droga sa rehiyon na aresto. Halos 700,000 pisong halaga po ng shabu na kumpiska. Ibalita mo yan RH32 Jimmy Angay-Angay. Halos 900,000 pesos sa nahalaga ng shabu na kumpiska ng kapulisan sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Kapoy. Ay kay General Kapoy ang bypass operation sinagawa sa Southern Leyte at Northern Samar sa loob ng 2 araw sa bayan ng Sugod, Southern Leyte. Ang operatiba ng Southern Leyte Provincial Drug Enforcement Unit sa suporta ng Sugod Municipal Police Station ay nakaresto kay alias Kim 35 anyos, isang mekaniko, residente ng Barangay San Jose, kung saan nakumpiska ng mahigit 50 gramo ng shabu ng kakalagang mahigit 344,000 pesos. Samantala sa bayan naman ng Katarman, aresto si alias Rogel 45 anyos, welder, residente ng Barangay Bangkeruhan, kung saan nakumpiska mahigit 69.2 gramo ng shabu nagkakalagang mahigit 469 pesos. Ang dalawang sospek narap na sa kaso laban sa pagbibenta at posisyon ng illegal na droga. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, nilinaw naman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na wala pa silang natatanggap na abiso mula sa Malacanang kaugnay ng umano'y pagdidisbanda sa komisyon sa February 1. Ito po'y matapos ihayag ni Senadora Amy Marcos na sa isang panayam na mabubuwag na umano ang 4 na buwang fact-finding body. Ayon kay ICI Executive Director Brian K. Tosaka, wala silang natatanggap na opisyal na pahayag o kautusan mula sa palasyo hinggil sa naturang issue. Batay sa Executive Order No. 94, maaaring buwagin ng ICI kapag natapos na ang layunin nito o kaya kung may pasya na ang Pangulo na mas maagang maipawalang bisa ang komisyon. Bagamat isa na lamang ang natitirang miyembro po ng ICI sa katauhan ni Chairperson Andres Reyes Jr., sinabi nitong tinatapos pa ng komisyon ang final recommendation kaugnay ng mga investigasyon sa flood control projects na isusumite sa Office of the Ombudsman. Samantala, iginate po ni Palace Press Officer Claire Castro na patuloy pa rin ang trabaho ng ICI sa kabila po ng resignation at nananatiling determinado po ang komisyon na maresolba ang mga kasong hawak nito. Balitang Prompty. Do sa huling mensahe ho, yung huling budget message ng Pangulo, di ba tiniyak ho ng Malacanang at ng Pangulo na magpapatuloy pa rin ang trabaho ng ICI. Balitang Prompty. Alas 3:35 na po ng umaga. Pinangangambahan naman na umagos ang lahar mula sa Bulkang Mayon. Ito'y dahil sa posibleng pag-ulan sa paligid po ng aktibong bulkan batay sa pagtaya ng Pag-asa. Sa bulletin ng Weather Bureau, maaari pong makaranas ng malalakas na pag-ulan dyan sa bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon at Albay. Bukod sa ballistic fragment at lava fountaining, nagbabala din po ang PHIVOLCS laban sa posibleng pagragasa ng lahar lalo na kapag naging matagal ang pag-ulan. Kasalukuyang nakataas po sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Balitang Prompty. Samantala, niyernig naman ng magnitude 6.4 na lindol ang bayan ng Manay sa Davao Oriental kahapon ng umaga. Sa report ng PHIVOLCS na monitor ang epicenter ng lindol 47 kilometro sa timog silangan ng Manay kung alas 11:02 ng umaga. Naramdaman po ang intensity 2 sa lakas ng pagyanig
sa Davao City at kalapit na mga lugar habang naitala din ang Instrumental Intensity 4 sa Malungon, Sarangani. Babala po ng ahensya maaari pang masundan ng mga aftershock ang naturang pagyanig. Wala namang naiulat na nasaktan habang inaalam pa kung may napinsala sa nabanggit na paglindol. Balitang Promdi. Balita naman tayo mula sa Northern Samar. Aktibong miyembro daw po ng NPA muling nahikayat daw po ng otoridad na sumuko sa pamahalaan. Ibalita mo yan ang RH34 Jane Galit Bantayan. Nahikayat ng mga pulis sa isang miyembro ng New People's Army dito sa lalawigan ng Northern Samar na sumuko. Nahikayat ito ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Joel Nietzsche, Acting First Commander. Ang sumukong miyembro ng New People's Army ay isang 35 taong gulang, isa itong binata at magsasaka. Residente ito ng bayan ng Silvino Lupos. Sa ilalim ito ng pamumuno ng isang nakilalang si alias Dudo. Nagpahayag ng voluntaryong pagbabalik loob ang nasabing dating rebelde, wala itong dalang armas at pampasabog. Sa kasalukuyan, ang dating miyembro ng New People's Army ay nasa kustudiya ngayon ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company para sa wastong dokumentasyon at isa sa ilalim pa ito sa masusing tactical interview upang matiyak ang kanyang sinseridad at kahandaan sa pakikipagtulungan naman sa pamahalaan. Nagpahayag ito ngayon ng suporta sa mga programa ng gobyerno. Ayon sa PNP, makakatanggap naman ng tulong mula sa gobyerno o sa pamahalaan ang sumukong New People's Army sa pamamagitan ng programang ICLIP at LSIP. Hinihikayat pa ng PNP sa pamamagitan ni Police Lieutenant Colonel Joel Nietzsche ang iba pang natitirang miyembro ng rebuilding grupo dito sa lalawigan ng Northern Samar na kusang magbalik loob sa gobyerno para sa mapayapang pamumuhay. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, sumuko na ang suspect sa pagpatay sa 38 anyos na ginang na natagpo ang nakasilid sa isang plastic storage box sa Camarines Norte. Kusang nagtungo sa Rosario Police sa Batangas ang security guard na si Arnel Domingo Jr. dakong alas 12:30 ng madaling araw kahapon kasama po ang kanyang ama. Dinala ito sa Kabuyaw Police sa Laguna kung saan daw po nangyari ang krimen. Inamin po ni Domingo na siya ang pumatay sa biktima na si Annalisa Agokoy at sumuko siya upang magpaliwanag ng kanyang panig. Kwento nito, aksidente lang niyang napatay si Agokoy na kanyang live-in partner sa gitna po ng mainit nilang pagtatalo. Bunsod po nito'y isinilid niya ang biktima sa storage box upang itago sana ang krimen. Saka dinala po ito sa Camarines Norte. Binitbit niya ho yung storage box kung saan ay nasa loob si Annalisa Agokoy. Isinakay ho ng bus mula ho dyan sa Laguna papuntang Camarines Norte. Pagdating ho sa Camarines Norte ay saka po niya ito pinaanod sa ilog ng Basud kung saan po natagpuan ding palutang-lutang ang storage box na may lamang bangkay. Balitang Promdi. Yun palang storage box ang nagturo talaga dito sa suspect na ito no? Batay ho doon sa report yung nakitang storage box meron pa hong barcode. Kaya nung nakita ho ng otoridad, tinunton yung barcode o yung doon sa tag. Diba may nakalagay na mga tag price yan kapag binibili, may nakalagay na sticker. At pagkatapos ho noon, tinunton kung saan ito nabili. Saan bumili? Sino ang bumili? At doon nga ho natukoy na ito palang si Arnel Domingo Jr. ang siyang bumili ng storage box. Balitang Promdi.
Samantala, puntahan po natin ang Davao, kampanya kontra krimen ng Davao City Police Office. Nagresulta daw po sa 5,100 na aresto sa buong taon ng 2025. June Soter ng Action Radio Davao sa detalye. June Soter. Nagbunga ang pinaigting na kampanya laban sa krimen ng Davao City Police Office matapos may tala ang kabuuang 5,153 na aresto sa buong taong 2025 batay sa opisyal ng datos ng DCPO. Ayon sa report, ang mga pag-aresto ay resulta ng sunod-sunod na operasyon laban sa iligal na droga, iligal na sugal, mga wanted person at pagkalat ng lost firearms sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ipinatupad ang mga hakbang sa pamagitan ng intelligence-driven operation, mas pinaigting na police visibility at regular na pagpatrolya. Inihayag ng DCPO na isinagawang lahat ng operasyon alinsunod sa Davao Framework na nagsisilbing gabay sa disiplina, mabilis na aksyon, pananagutan at pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad. Binigyan din ng pamunuan ng kapulisan na ang mga hakbang ay nakatuon hindi lamang sa pagpapatupad ng batas kundi sa pangalaga sa kalitasan ng mamamayan kasabay ng paggalang sa karapatang pantao at sa rule of law. Kinilala rin ng DCPO ang mahalagang papel ng mga barangay opisyal, lokal na pamahalaan at mamamayan sa pagpapanatili ng katahimikan sa Davao City kasabay ng pangakong ipagpatuloy ang mga operasyon o papanatili ang kaayusan at seguridad sa lungsod ng Davao. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, nirespondehan naman at tinulungan ng Philippine Coast Guard ang isang tripulanteng Chinese na aksidenteng nakuryente habang sakay ng isang dry bulk carrier na naglalayaga sa Basilan Strait. Ayon po sa Philippine Coast Guard, tumanggap sila ng distress call. Particular po yung Coast Guard District Southwestern Mindanao mula sa barkong Minhua 9 na may bandila po ng China. Bunsod nito ay agad nilang ipinadala ang multi-role response vessel na BRP2 Bataha. Lulan po ang isang medical team upang isagawa ang rescue operation. Binigyan po ng paunang lunas ang 55 anyos na dayuhang crewman, saka dinala po sa pinakamalapit na ospital at ngayon stable na po ang kondisyon. Pinuri naman ng Coast Guard District Southwestern Mindanao Commander Rehad Marfe ang mabilis na pagtugon ng kanyang mga tauhan na anyay patunay ng patuloy na paninindigan nila sa pagsagip sa buhay at kaligtasan po sa karagatan sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Balitang Promdi. Oras po natin, alas 3:44 na po ng umaga. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho ay dadako naman sa pangalawang bahagi ng ating programa. Balitang Promdi. Isang magandang umaga po muli ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Muli po, ito po ang Balitang Promdi. At inyo pong nakakasama ngayon ang inyong lingkod, Kisas Habson. Kumusta na po ang lahat? Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan. Umuulan pa po ba sa area nyo? Medyo humuhupa-hupa na ang ulan. Yun nga lamang malamig pa rin at malakas ang hangin doon sa mga ilang lugar dahil naman po yan sa amihan. Okay, panalangin natin ha. Bukas ay maging maayos ang panahon na. Hindi sana masyadong mainit sa tanghali pero wag naman sanang uulan ng malakas. Para hudo sa ating mga magsisipag dalo sa traslasyon na at makikiisa dyan. Ganon din po ongoing na ha dito sa Quirino Grandstand. Simula pa po kagabi ay napakahaba na daw ho ng pila.
dyan sa pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Bakit nga ba pahalik ang itinawag dyan? Yan po ay dati kaya tinawag na pahalik Kapag kalapit ka dyan sa Poon, dyan sa mahabang pila sa Quirino Grandstand na ginagawa ho pag nananalangin. Kahit yung sa may paanan lang Nung Poon, yung ginagawa ho ng iba ay humahalik habang sila ay nagdarasal. Kaya nga ho pahalik Kaya lang, syempre, dahil dun sa mga virus, dun sa nangyaring COVID-19 pandemic, kaya medyo nabago ho ng kaunti yung paraan ng pananalangin paglapit sa Poong Jesus Nazareno. Kumbaga kahit nagustuhin po ng ating mga kababayan na sila ay makahalik dun sa may paanan ng Poon, hindi na ho po pwede. Sa halip ay ang pinapayagan na lang pagka kayo lalapit doon, pwede hong hawakan yung may dulo ng krus at saka yung sa may paanan ipupunas nyo na lamang ang inyong mga bimpo, panyo. Bakit ginagawa yan yung mga Katoliko? Dito literal na halik ngayon haplos na lamang po Yan po ang sabi nga ho ng iba ay miraculous, ika nga. Ginagamit ho nila yan lalo na kung may sakit yung isang deboto. Ginagamit ho yung panyo pang punas doon po sa sa mga taong may karamdaman. Sabi ho yung iba naniniwalang kahit papaano nakatutulong ho ito sa paggaling ng pasyente. Pero sa totoo lang ang nakakapagpagaling po dyan yung ating faith. Yung ating paniniwala po na tayo'y gagaling, syempre, sa tulong ng panalangin. Ayan lalo na pag kapistahan daw po ng Poong Jesus Nazareno, mas malakas daw po ang posibilidad at tsansa na magkatotoo ang inyong wish o pinapangarap sa pamamagitan po niyan ng paglapit talaga sa Kanya. Well, anyway, kanya-kanya hong paniniwala nga yan. Sabi nga po natin, irespeto ang paniniwala ng bawat isa, lalo na sa usaping relihiyon. Kasi kahit ako naman meron akong kumbaga experience dyan na para sa akin ay maaaring totoo nga na nangyayari. Saka iba talaga ho yung pakiramdam Depende ho yan sa tama ka Dante Bonyol sa pananampalataya po. Bukas na ho ang traslasyon mag-ingat po ang lahat maging alerto. Anyway, yung mga kapulisan at ang iba pa pong mga magbibigay ho ng seguridad na mga ahensya, naka-alerto na ho ngayon pa lamang para gumabay sa atin. At ganoon din po, syempre, wag na po magtataka yung iba kung magkakaroon ng bahagyang paghina ng signal, lalo na po doon sa dadaanan ng traslasyon. Yan po ay dahil sa signal jam. Para din po yan sa security ng lahat. At ngayon pa lamang araw na ito, pinapayuhan po. Unang-una, bagamat kuminsan makulimlim, magdala na lamang ho ng payong. Hindi ko lang alam kung pwede ho ngayon yung patulis na payong Dati kasi medyo pinagbawal ho yan. Pero bukod po dyan, ay pinapayuhan ho ang mga deboto bukas. Huwag na daw ho kayong magsusuot ng hoodie o kaya ng cap. Bawal daw po yan sa aktibidad ng traslasyon. Payong lamang ho ang pwede. Bukod po dyan sa lungsod ng Maynila, yung balaklava, bawal ho yan. Sumunod ho tayo. At saka yung ngayong araw na ito, effective na ho ang gun ban. Gun ban, tsaka yung permit to carry firearms, bawal din po muna. Hindi ko lang alam kung pati yung magpapatupad din po kasi ng ng liquor ban, pero mukhang bukas na yan o mamayang hating gabi po yan magsisimula. O baka mamayang gabi.
magsisimula ho ang liquor ban. At magtatagal po yung mga nabanggit ko na yan na mga ban hanggang sa January 10 sa araw po ng Sabado, kapag naihatid na ang Jesus Nazareno sa kanyang tahanan dyan sa Minor Basilica at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno sa Quiapo. Pero sabi po ng mga pulis ngayon na ay maayos naman ang lahat at wala naman silang nakikitang banta sa seguridad. Okay na din po na daanan lahat ng mga tulay na daraanan po ng traslasyon do sa ruta nila. Dahil safe daw po yan at na-assess na rin ng DPWH. Doon sa mga deboto ho, may mga nakasubaybay din naman po't nakaantabay ng mga Philippine Coast Guard do sa mga sa ilog. Sa daraan ng tubig para kung sakali ho na may mahulog na deboto masasalo, may makakatulong at mare-rescue kasi kung minsan ho nangyayari ho yan noon sa dami ng mga sa dami ng mga tao at mga deboto, pagsisiksikan pagkatapos ho na makawala doon sa agos po ng dami po ng deboto na nandoon sa paligid po ng andas. Yung iba po ang ginagawa pagka sampa tumatalo na doon sa sa ilog. So yun yun naman ang role ng Philippine Coast Guard ang sumagip po sa kanila. Banong, good morning sa iyo. Isang magandang umaga sa iyo. Ganun po talaga. Kanya-kanya po tayong paniniwala. Kung meron mang hindi naniniwala, kagaya nyo ho, respeto na lang po doon sa naniniwala naman dyan. Ingat at huwag magtutulakan. Tama po, Mr. Bano. Juno Veros, magandang umaga. Happy viewing din po sa inyo. Ganon din ang ating pagbati kay Course Navarro Galindas. Naku, madidiscuss pa ba natin ito? O bukas na? Sige, pahapyawan ko para naman dun sa mga ibang topic natin since ngayon po ay January 8, nakakalagpas isang linggo na tayo mula ng bagong taon. Yung iba po sa atin malapit na ang 15. Yan. Yung iba naman nakasahod na noon January 5. Paano nga ba daw po magbabudget at paano nila sisimulan ng pagtitipid? Paano makakapag-ipon ng pera? Ito po ay minsan na nating napag-usapan. Ibabalik lang ho natin ng kaunti at saka may idadagdag ako. Syempre, unang-una ho sa ating budgeting tips. Ang ginagamit daw po sa tipid tips number 1 ay ang 50-30-20 rule. Ano yan? Doon sa mga ngayon pa lamang po yung nakarinig po niyan. Yan po isang paraan para po makapag-ipon ng pera, lalo na mula po sa inyong sweldo o kung ano man po ang inyong pinagkakakitaan. Yung ibig sabihin ng 50-30-20 rules, yung 50% ng inyong pera o sweldo, yan po ay ilalaan para sa inyong mga pangunahing pangangailangan. Ang 30% gamitin daw po para sa personal na gastusin, habang ang 20% naman ay para po sa ipon o savings. So dapat na-compute nyo po yan. Pabilisin natin paano daw ba gagawin? Number 2, dapat i-automate nyo na po siguro, a suggestion ito i-automate nyo po yung inyong savings. Kung gusto nyo daw po ng hassle-free na savings, i-automate nyo po. Paanong gagawin? Pwede kang mag-set up ng automatic transfer mula po sa inyong payroll account. Sa mga bangko po meron pong matic transfer sa savings account ninyo para hindi nyo po magalaw ang perang nakalaan para sa inyong savings sa kada payday. Sa ganito daw pong paraan hindi na kailangan pa na i-remind ang sarili na mag-iipon ka At least automatic mapupunta na yon at dapat siguro maganda hindi mo magagalaw. Mapupunta dun sa account na pwedeng hindi mo magagalaw. Uso pa ba ang ano ngayon, partner? Yung ano yun, yung bukod sa ATM, yung isa? Bank book,
Yan, bank book. Yan. At least dun mahihirapan ka, tatamarin kang pumunta sa bangko, lalo na kapag mahaba ang pila para i-withdraw ang inyong pera. O, ito pa isang tips po para sa inyo, ha? Sabi ko kasi ng iba, paano naman pong gagawin natin kapag po sa 50% needs? Kulang ho yun. Kulang po yung 50% ng sahod ko para sa mga pangunahing pangangailangan po namin sa pamilya. Syempre, kasama na ho dyan yung groceries at iba pang mga bagay. Syempre, ang gagawin nyo po dyan, hanggat kakayanin, humanap po kayo ng mga alternatibo para po sa inyong mga expenses upang yan ay lumiit. Ano po ba yung mga alternatibo? Pagdating sa pagkain, ano ba yung alternatibong po pwedeng gawin? Para po kayo ay makatipid. Kung halimbawa ay isda gulay. Kung diyan kayo makakatipid, o di dyan, malaking bahagi ho ng inyong budgeting sa pagkain, dyan nyo po itoon. Yung mga brand, kasi kapag namimili po tayo sa mga mall, sa groceries natin, bagamat sabihin na nating magkakalapit, pero kahit papaano, meron pong nagva-vary pa rin ho ang presyo ho ng mga produkto. Depende ho sa brand. So hanap po kayo ng murang brand para sa particular na pangangailangan sa isang produkto. O kung minsan naman yung iba ginagawa, ano ba yun yung kahit sa mga karne-karne kung minsan, di ba, merong mga nagluluto, sa halip na ito ang ilalagay ko, ito na lang sangkap na ito ang ipapalit ko. Yung mga ganyan ba? Alternatibo hong sangkap sa isang pagkain na hindi naman mawawala yung sarap. Pwede ho yung gawin, ha? Para po makaipon. Kasi kung talaga namang dedicated ka sa pag-iipon, determinado kang gawin yan, magagawa at magagawa mo. Di ba nga ho, meron po sa atin kasabihan ng mga Pilipino, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Di ba? Sabi nga po natin, maghanap po tayo ng murang alternatibo at saka bawasan syempre yung mga pagkakape ninyo, ha? Yung mga mahihilig magkape pagkatapos magtrabaho, sa mamahalin patig to 200 na kape pumupunta, ay mag 3-in-1 na lang o kaya black coffee. Okay na yan. Mas healthy pa. Sa pagbili po naman ng groceries, ayan nga, maaari pong pumili po ng mas mura. So, pwede kayo mag-explore kayo. Hanapan nyo po ng time para po kayo ay mag-explore sa mga pagkain. Bawasan na rin ho yung mga 12-12, 11-8-8. Ano ibig ko sabihin? Online shopping. Sale. 12-12 ngayon. 11-11 ngayon. Merong sale sa online store. Bawasan ho. Kung hindi naman kailangan, huwag pong gagawin, huwag bibilhin, huwag i-add to cart. Balitang Promdi. O yan na lang muna ha. Pinasimple ko muna yung ating tips for today. Good morning muna. Ang pagbati natin kay William Corpus. Ganon din po kay Ma'am Becky Tisuka, kay Ma'am Ivy Gutierrez. Binabati rin po natin si Mr. Romelo Hover na nakikinig po sa atin, yung aking Grab driver nung isang araw na tuwan-tuwa nung ako inaisakay. Ay avid listener pala ng DZRH at nakikinig ho doon sa ating programa. Maraming salamat po. At pahabol pa rin po ng mga pagbati. Uy, binabati ko pala ang aking pinsan, si Ate Joyce Reyes. Good morning and happy viewing, and wala na pala tayong oras para humabol sa iba pang mga pagbati. Babawi ho ulit ako, ha. Naku, pagpasensyahan nyo na muna ako. Panay bawi ang sinasabi ko. Pero in the meantime, tayo po muna yung magpapaalam na. Sumayin nyo po ang balitang Promdi. Ito po ang inyong nakasama, Kisas Hobson. Hanggang bukas po muli, ha. At mamaya naman si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga Pilipinas. Ang oras po natin, 4:00 na ng umaga. Good morning and happy Thursday! Kahit nagtago na ang buwan,
Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot ng kaalaman